ang aklat ng Levitiko. Ito ang pangatlong libro sa Biblia. Inilagay ito pagkatapos palayain ang mga Israelita sa pagkaalipin. Dinala ng Diyos ang Israel sa paanan ng bundok ng Sinai at tinawag sila para sa isang personal na kasunduan. Kaya lang, nagrebelde agad sila at sinira ang kasunduang yun. Gusto talaga ng Diyos na bumaba para manirahan ang maluwalhating presensya niya sa gitna ng Israel gamit ang toldang ito. Pero dahil sa kasalanan ng Israel, nasira ang kanilang ugnayan. Kaya sa pagtatapos ng naunang libro, ang Exodo, si Moses bilang kinatawan ng Israel ay hindi makapasok sa presensya ng Diyos sa tolda. Nagbukas ang aklat ng Levitiko sa pagpapaalala sa atin sa pangunahing problemang ito. Sinabi nitong tinawag ng Panginoon si Moses mula sa tolda. Kaya ang tanong ay, paano ngayon makikipagkasundo ang makasalanan at makasariling Israel sa banal na Diyos? Tungkol dito ang librong ito. Paano gumawa ang mabuting Diyos ng paraan kung paano mamumuhay ang mga makasalanan at masasamang tao sa kanyang banal na presensya. Huminto muna tayo sandali at pag-usapan itong napakahalagang ideya na ang Diyos ay banal. Mahalaga ito para maintindihan ang librong ito. Ang ibig sabihin ng salitang banal ay ibinukod o natatangi. At sa Biblia, ang Diyos ay bukod tangi sa lahat ng bagay dahil sa kanyang papel bilang may likha ng lahat at mismong may-ari ng buhay. Kaya kung banal ang Diyos, ang lugar sa paligid ng Diyos ay banal din. Puno ito ng kanyang kabutihan, ng kanyang buhay, kalinisan at katarungan. Kaya kung gusto ng Israel, isang masama at makasalanang bayan na mamuhay na kasama ang Diyos, kailangan maging banal din sila. Kailangang maalis ang kanilang kasalanan. Ito ngayon ang aklat ng Levitiko. Ang libro ay may nakakamanghang balanseng pagkakaayos. Tinatalakay dito ang tatlong pangunahing paraan kung paano tinutulungan ng Diyos ang Israel na mamuhay sa kanyang presensya. Ang panlabas na seksyon ay nagpapaliwanag sa mga ritual na ginagawa ng Israel sa banal na presensya ng Diyos. Ang susunod na mga panloob na seksyon ay tumutok sa tungkulin ng mga pari ng Israel na namamagitan sa Diyos at sa Israel. At sa loob ng dalawang ito ay magkatugmang seksyon na nakatuon sa pagiging malinis ng Israel. At dito mismo, sa gitna ng libro, may pangunahing ritual, ang araw ng pagpapatawad. Ito ang nag-uugnay sa lahat ng bahagi ng libro. Nagtapos ang libro sa isang maikling seksyon kung saan inutos ni Moses sa Israel na maging tapat sa kasunduang ito. Tara, tignan natin ang libro. Tinalakay sa unang seksyon ang 5 pangunahing uri na mga ritual na pag-aalay na dapat gawin ng Israel. 2 sa mga ito ay paraan kung paano pinapahayag ng isang Israelita ang pagpapasalamat sa Diyos sa tulong ng pag-aalay. Ang mga alay ay simbolo ng mga bagay na unang binigay sa kanila ng Diyos. Ang 3 iba pang alay ay iba't ibang paraan ng paghingi ng tawad sa Diyos. Dito, nag-aalay ang isang Israelita ng dugo ng isang hayop habang ipinapahayag na nagbunga ang kanilang kasalanan na higit pang kasamaan at kamatayan sa magandang mundo na nilikha ng Diyos. Pero imbis na patayin ang taong ito, syempre gusto ng Diyos na patawarin sila. Kaya ang hayop ang mamamatay para sa kanila, kaya sila mapapatawad. Ibig sabihin ay tatakpan ng alay ang kanilang kasalanan. Sa tulong ng mga ritual na ito, ay palaging pinapaalala sa mga Israelita ang kabutihan ng Diyos, pati na rin ang kanyang katarungan, kung gaano kabigat ang kanilang kasamaan at ang mga bunga nito. Ang ikalawang grupo ng mga ritual ay nagpapaliwanag sa 7 pista na pinagdiriwang ng Israel taon-taon. At ang bawat isa sa mga ito ay nagkukwento sa magkakaibang bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at paano sila dinala sa disyerto patungo sa lupang pinangako. Sa tuwing pinagdiriwang ang mga pistang ito, maaalala ng Israel kung sino sila dati at kung sino ang Diyos para sa kanila. Ngayon, sa mga seksyon tungkol sa mga pari ng Israel, unang itinalaga para pumasok sa presensya ng Diyos bilang kinatawan ng Israel, si Aaron at ang mga anak niya. At sa katugmang seksyon nito, makikita natin ang mga katangian ng isang pari. Tinawag ang mga pari na maging pinakatapat, mabubuting tao at banal ayon sa ritual. Kasi
Kinakatawan nila ang mga tao sa harap ng Diyos at kinakatawan din nila ang Diyos sa mga tao. Makikita natin kung bakit mahalaga ang kabanalan ng mga pari dito sa unang seksyon na ito pagkatapos mismo ng pagtatalaga sa pamilya ni Aaron. Dalawa sa mga anak niya ang pumasok sa presensya ng Diyos at tahasang sinuway ang mga patakaran. Kaya agad silang nagliyab at tinupok ng kabanalan ng Diyos sa mismong lugar na yun. Isa itong nakakatakot na paalala ng kakaibang uri ng pamumuhay sa banal na presensya ng Diyos. Dahil talagang napakabuti nito pero nagiging sobrang mapanganib sa mga nagre-rebelde at bumabastos sa kabanalan ng Diyos. Kaya mahalagang banal ang mga pari ng Israel. At dapat ding maging banal ang lahat ng mga Israelita. At ito ang tatalakayin sa mga susunod na panloob na seksyon. Ang Kabanata 11 hanggang 15 ay tungkol sa ritual na kalinisan na dapat sundin ng lahat ng Israelita. At ang Kabanata 18 hanggang 20 ay tungkol sa kalinisan at pagkadalisay ng puso ng mga tao. Narito ang punto ng lahat ng nabanggit tungkol sa kalinisan at karumihan. Dahil banal at natatangi ang Diyos, dapat ding maging banal ang mga Israelita kapag pumapasok sila sa kanyang presensya. Tinatawag itong pagiging malinis o dalisay. Hindi pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos ang kahit sinong hindi banal at ang tawag dito ay pagiging marumi o hindi dalisay. Pwedeng maging marumi ang isang Israelita sa ilang paraan kung may bahid ng similya ng tao, kapag may sakit sa balat, humawak sa amag, o kaya'y humawak sa patay. Para sa mga Israelita, ang lahat ng ito ay may kinalaman sa pagkakasakit at sa kamatayan. Kaya maiintindihan natin ang pinakapunto ng lahat ng ideyang ito. Sa madaling salita, nagiging marumi ka kapag humawak ka ng patay at salungat ang kamatayan sa kabanalan ng Diyos. Kasi buhay ang pinakadiwa ng Diyos. Ito talaga ang susi. Ang simpleng pagiging marumi ay hindi kasalanan o mali. Ang paghawak sa mga ganitong bagay ay natural na kasama sa pang-araw-araw na buhay at pansamantalang kalagayan lang ang pagiging marumi. Tatagal lang ito ng 1 o 2 linggo at tapos na. Ang mali o makasalanan ay ang pumasok sa presensya ng Diyos na dala-dala ang mga simbolo ng kamatayan at karumihan na ito sa iyong katawan. Kaya huwag mong gagawin yun. Ngayon, ang panghuling paraan para maging marumi ay ang pagkain ng ilang uri ng hayop at makikita ang mga batas tungkol sa kosher na pagkain dito mismo sa seksyong ito. Maraming paliwanag kung bakit itinuturing na hindi malinis at bawal kainin ng ilang mga hayop gaya ng pagtataguyod ng kalinisan o umiiwas sa mga pinagbabawal na kultura. Hindi malinaw ang talatang ito pero malinaw ang pangunahing punto ng lahat ng kabanatang ito. Sa kabuuan, ang mga ito ay malawak na grupo ng mga simbolo ng kultura ng Israel. Pinapaalala ng mga ito na ang kabanalan ng Diyos ay sumasakop sa lahat ng parte ng kanilang buhay. Ang katugmang seksyon dito ay tungkol sa kalinisan ng pagkatao ng mga Israelita. Tinawag ang mga Israelita na mamuhay ng naiiba sa mga taga-Kanaan. Dapat nilang kalingain ng mahihirap imbis na pabayaan sila. Dapat silang magkaroon ng mataas na antas ng sexual na kalinisan at dapat nilang itaguyod ang katarungan sa kanilang buong lupain. Makikita natin dito sa gitna ng libro ang isang mahabang paglalarawan sa isang taunang pista ng Israel, ang araw ng pagpapatawad. Malamang na hindi masasakop ng kanya-kanyang alay ang bawat kasalanan at pagrerebelde ng bawat Israelita. Kaya kukuha ang punong pari ng 2 kambing, 1 beses bawat taon. Ang isa sa mga ito ay magiging alay para sa paglilinis at pagpapatawad sa mga kasalanan ng mga tao. At ang isa ay ang tupang pakakawalan. Ipapahayag ng pari ang mga kasalanan ng Israel bilang simbolo ng paglilipat ng mga ito sa kambing at saka ito papakawalan sa disyerto. Isa itong malinaw na paglalarawan ng kagustuhan ng Diyos na alisin ang kasalanan at ang mga bunga nito mula sa kanyang bayan para payapang manirahan ng Diyos kasama nila. Nagtatapos ang libro sa pagtawag ni Moses sa Israel na maging tapat sa lahat ng tuntunin ng kasunduan. Inilarawan niya ang mga pagpapala gaya ng kapayapaan at kasaganaan na bunga kung susundin nila ang lahat ng mga kautusan na ito. Nagbabala din siya na kung hindi sila magiging tapat at hindi nila igagalang ang kabanalan ng Diyos, magdudulot ito ng pagdurusa at talagang ipapatapon sila mula sa lupang ipinangako kay Abraham. Ngayon,
Kung gusto mong makita kung ano ang papel ng Levitico sa daloy ng buong kwento, mahalagang tignan ang unang pangungusap sa susunod na aklat ng Biblia, ang mga bilang. Nagsimula ito sa kinausap ng Panginoon si Moses sa loob ng tolda. Makikita natin dito na nakapasok na si Moses sa presensya ng Diyos bilang kinatawan ng mga Israelita. Talagang mabisa ang aklat ng Levitico. Kaya sa kabila ng kabiguan ng Israel, nagbigay ang Diyos ng paraan para matakpan ang kanilang kasalanan, para mapayapang manirahan ng Diyos kasama ng mga makasalanang tao. At tungkol dyan ang aklat ng Levitico.